Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang nangyaring vehicular accident sa Quezon City kaninang madaling araw. May report si Rajel Adora. Sinagluluhan ng UNTV News and Rescue Team ang apat na magkakabarkada na nasaktan matapos bumangga ang kotse na sinasakyan sa concrete fence sa kahabaan ng Quezon Avenue pasado alas 2 ng madaling araw. Ayon sa driver ng kotse na si Rene Garcia Bodomo, galing sila sa kasiyahan at aminado na nakainom ng alak. Pauwi na sana sila ng bahay galing ng Mother Ignacia Street palabas ng Quezon Avenue nang mawalan ng kontrol sa manibela at dumiretso sa Center Island patawid sa kabilang lane hanggang sa bumangga sa concrete fence. Nagtamo ng mga sugat sa baba ang driver ng kotse na si Rene habang bahagya namang nasaktan ng apat niyang kasamahan. Agad nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV Rescue si Rene at saka sinugod sa East Avenue Medical Center. Rajel Adora, UNTV News and Rescue, Quezon City. Tinulungan din ng UNTV News and Rescue Team ang mag-asawang sakay ng motorsiklo na naksidente sa Molino Boulevard sa Bacoor City, Cavite. May report si Asher Cadapan Jr. Nakaupo pa sa kalsada ng madatna ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki matapos mabangga ng kotse ang minamaneho nitong motorsiklo sa may kahabaan ng Molino Boulevard, Barangay Molino 2, Bacoor City noong Sabado ng gabi. Kinilala ang biktima na si Jesusimo Ladag, 47 anyos, na nagtamo ng bugbog sa kaliwang binti matapos itong madaganan ng natumbang motorsiklo. Angkas ng biktima ang kanyang asawa sa motorsiklo, ngunit wala naman itong tinamong pinsala. Ayon kay Ladag, binabagtas nila ang kahabaan ng Molino Boulevard nang biglang lumabas ang isang SUV mula sa isang mall. Nabangga sila nito dahilan upang matumba ang kanilang motorsiklo. Agad namang nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang pinsalang tinamo ng biktima. Ngunit pagkatapos ay tumanggi na itong magpadala sa ospital. Kasama ang Bacoor City News and Rescue Team, Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Iniimbestigahan na ng Senate Committee on Public Services ang mga usapin sa maintenance sa Metro Rail Transit o MRT3 sa gitna na rin ng mga aberya na patuloy na nararanasan sa operasyon nito. Makakausap natin sa pamamagitan ng telepono si Nel Mariboc para sa detalye ng ulat na yan. Nel, magandang tanghali. June, ngayong araw, tinatalakay nga ng Senate Committee on Public Services ang dalawang isyong kinakaharapan ng Metro Rail Transit 3. Partikular na ang aberya at ilang problema na nararanasan ng MRT at mga bagon na nabili ng pamahalaan na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagagamit. Ayon kay Rail Central Roads sa ASEC Hernando Cabrera, pinag-aralan nila ang mga nakaraang kontrata sa mga naging maintenance provider ng MRT 3. Dito sa kasalukuyang maintenance provider na Busan Universal Rail Incorporated o BURI ay nakakita sila ng mga hindi makatwirang nakasaad na kontrata o overlapping contracts na kailangang ipagwalang bisa ng pamahalaan. Lahat po ng ginastos natin dyan sa taas, mawawala po lahat dyan. Sayang po yung mga milyones na ginastos natin. So dyan po kami nanggagaling ngayon kung bakit gusto naming ma-terminate na ito. Meron pong provision sa batas na you can terminate that particular contract kung impractical na or useless na or unnecessary na on the part of the government. Kabilang sa tinutukoy dito ay ang total overhauling ng signaling system. Umaharap din ngayon sa pagdinig si dating DOTC Secretary June Abaya kung sa tinatanong ang dating kalihim kaugnay ng mga questionableng kontrata na ibinigay sa APT Global at PH Trams. Naninindigan ng dating DOTC Secretary na walang anomalya sa mga pinasok na kontrata ng ahensya sa ilalim ng kanyang pamamahala. Tinukoy ni Abaya naging kontrata noon sa procurement ng 48 bagon kung saan batay sa naging kontrata ay dapat ito ay may full compatibility sa kasalukuyang sistema ng MRT. Ang dapat umanong sisihin dito ay ang CRRC Dalian na nakipagkontrata sa pamahalaan ukol dito. Patuloy ang pagtatanong ng mga senador kaugnay dito sa issue ng MRT. June? Maraming salamat, Nel Marbuhok, nagulat sa Pasay City. Matapos ang sere ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo, inaasahan namang magpapatupad ng oil price increase ang ilang kumpanya ng langis ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry player, tataas ng 25 hanggang 30 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina.
wala namang inaasang paggalaw sa halaga ng diesel at kerosene. Ito ang unang pagkakataon na magkakaroon ng dagdag presyo sa produktong petrolyo ngayong buwan ng Mayo. 5 hinihinalang sangkot sa illegal gambling ang naaresto sa operasyon ng NBI sa Santa Cruz at Quiapo, Maynila. Makakausap natin sa pamamagitan ng telepono si Roderick Mendoza para sa detalye ng ulat na yan. Magandang tanghali, Roderick. Magandang tanghali, Jun. Bilang bahagi nga ng kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na sugal, dalawang magkasabay na operasyon ang isinagawa ng NBI sa Santa Cruz at Quiapo, Maynila nitong Biyernes ng gabi. Nahuli sa operasyon ang 5 suspect na sangkot umano sa illegal na bukid o patayaan ng karera ng kabayo. Kinilala ng NBI ang mga naaresto na sina Reynaldo Nazaret, manager, Flor de Liza Cagiwa, Cortez Rotor, Arlene Pinti at Rosemar San Fernandez, mga kolektor, at Anthony Razal Moran, staff runner. Ayon sa NBI, isang nightclub sa Santa Cruz, Manila ang ginagawang patayaan ng illegal na bukis ng mga suspect. Sinampahan na ang mga ito ng kaukulang mga reklamo sa Piskalya ng Maynila at nahaharap sa 6 hanggang 12 taong pagkakabilanggo. Babala naman ni Games and Amusement Board Chairman Abraham Khalil Mitra, seryoso ang Administrasyong Duterte na lansagin ang mga iligal na pasugalan sa bansa. Simula pa lamang anya ito ng mas maraming operasyon laban sa iligal na bukid. Jun? Maraming salamat, Roderick Mendoza, nagulat mula sa Maynila. Inatasan na ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang NBI at Office of Cybercrime ng DOJ na mas paigtingin ang cybersecurity measures ng pamahalaan. Kasunod ito ng malawakang WannaCrypt ransomware attacks sa iba't ibang panig ng mundo. Hinihingan nito ng $300 ang biktima at kapag hindi na ibigay ang ransom sa nakatakdang palugit ay permanenteng buburahin ang mga files ng biktima sa computer. Ayon kay Secretary Aguirre, gagawin ng pamahalaan ang lahat upang i-monitor at malimitahan ang anumang pag-atake ng ransomware sa computer systems ng pamahalaan. Sa ngayon ay wala pa namang naiulat na ransomware attack sa bansa. Batay sa report ng ZDNet.com, umabot na sa 45,000 ransomware attacks ang naitala sa mahigit 70 mga bansa. Sinimula ng ipamahagi ng Human Rights Victims Claims Board sa mga naging biktima ng human rights violation noong martial law sa Davao Region ang partial monetary reparation. May report si Diane Ventura. 141 mga martial law victims sa Davao Region ang nakatanggap na noong Sabado ng cash card mula sa Human Rights Victims Claims Board. Kabilang na dito si Ginang Remedios Bahaw, na pagbintangang leader ng New People's Army at napatay ang noong 21 taong gulang niyang anak na si Jose Jesse Bahaw. Ugo atong August 15, 1986, gikuha siya sa birthday party nga sa mga sundalo, kauban sa nga SDF. Pakamalan sila nga commander sa NPA daw akong kuya. Sa tala ng HRVCB, 474 na biktima ng human rights violation ang unang batch ng eligible claimant sa Davao Region. Kabilang ang mga ito sa nasa 75,000 mga claimant na nag-apply na mabigyan ng kompensasyon sa buong bansa. Sila yung nagawa na ng cash card ng Land Bank of the Philippines at available lahat ang cash cards ng 443 claimants ngayong araw. Nananawagan naman ang HRVCB sa halos 300 claimant na hindi pa nakukuha ang kanilang cash card na magtungo lamang sa Land Bank branch na malapit sa kanilang lugar. Bagamat ikinatuwa ng claimants ang monetary reparation, hindi pa rin nila ito sapat upang matumbasan ang sakit na naidulot ng karahasan noong martial law. Diane Ventura, UNTV News and Rescue, Davao City. Nababahala ang National Food Authority sa posibilidad na tumaas pa ang presyo ng bigas sa mga susunod na buwan. Ito ay kung hindi pa rin sila papayagang mag-angkat ng bigas. May report si Ray Pelayo. Hanggang ngayon ay wala pa rin natatanggap na go signal ang National Food Authority upang mag-angkat ng bigas kahit mababa na para sa 15 araw ang kanilang reserba o buffer stock. So at this time, no cause for alarm or panic as to the supply and price ng bigas dahil marami pa yung household and commercial. Ang medyo nag-aalala kami ay yung pagpasok ng
July lalo dahil talagang napakanipis na ng ng stock namin. Sang-ayon na rin ngayon ang Department of Agriculture na mag-angkat ng bigas ang NFA. Hindi na umano maapektuhan ng mga lokal na magsasaka dahil tapos na ang panahon ng anihan ng palay. Ayon kay Secretary Manny Piñol, nasa 500 hanggang 800,000 metriko tonelada ng bigas ang maaaring maging kakulangan ng bansa ngayong taon. Mas mababa naman ito kumpara sa 1.8 million metric tons noong mga nagdaang taon. Ang NFA Council na binubuo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang siyang nagpapasya sa pag-aangkat ng bigas. Even if hindi kami miyembro ng NFA Council, they have to understand that anything that has got to do with importation of rice will affect the Filipino rice farmer. Samantala, isang nagpakilalang Rick Rostata na dati umanong empleyado ng NFA ang nag-text sa UNTV News. Nababahala siya dahil halos wala na umanong laman ang mga bodega ng NFA. Paano na lamang anya kung may tumamang kalamidad? Tumanggi itong humarap sa kamera subalit kinumpirma ng NFA na dati itong nasa marketing operations ng ahensya. Nakahanda naman ang task force bigas ng DA upang magsagawa ng inspeksyon sa mga pribadong bodega at maging sa NFA. That there is already an abnormal movement of rice prices in the market, and I suspect that this is part of this scheme to create an artificial shortage because of the failure of the NFA to beef up their buffer stocks. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, alamin naman natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasambahay na si Frima Salonga Gloria. Maya Paugto Kabalen. Dakala salamat June at Maya Paugto ka rin kay katamong kasambahay. Hining kay katamong balita ibating miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. May nawagan la rin kooperatiba king Mindanao Region laban king pamagsulong kareng panukalang maglako tax exemption privilege kareng kooperatiba king bansa. Ining balita ng Marisol Montaño. Nagkahiusa ang 2,000 nga mga miyembro sa kapin 70 ka kooperatiba sa Mindanao sa lihok protesta nga gipatigayon sa Rojas Avenue, Davao City niadtong Sabado. Kiniisi pagsupak sa planong pagtangtang sa tax exemption privilege sa mga kooperatiba. Tumong sa House Bill 4774 o ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion Bill ni Representative Dakila Kua nga mapaubos ng personal income tax. Apan i-repeal usab kuno ni ini o mawad-an og gahom ang Article 60 ug 61 sa Republic Act 9250 o ang Philippine Cooperative Code of 2008. Kini ang balaod nga nagamando nga walay bisan unsa nga buwis ang ipahamtang sa mga kooperatiba. Well, the cooperative is giving a very low interest sa mga tao. So, muna ni nakatabang yun sila sa ilang mga negosyo, pagpa-eskwela sa mga anak, muna siya ang nakatabang yun sa kooperatiba. Labaw nga maapektuhan ang mga miyembro nga nagalaom sa kitaon sa mga kooperatiba. Now, kung i-impose ng gobyerno ang nagsusunan ko, maraming ko ang pagsisira, 100,000 ko, i-impose ng ko, walang trabaho, another problem ng gobyerno yon. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. Idadaing dareng pengari ang pong mag-aral king Ridgeview Park Integrated School king Tacloban City ing pangalang kuryente king karelang eskwela. Bukod kanini problema damo rin ing alang electric fans o maayos sa ventilation system. Masakit kanu ing karelang para kareng estudyante uling alila makapag-concentrate din ni king klase king klase da patsaalang sulu at malisangan. Mapasupon na eskwela. Pag-abri na klase, pasok-pasok ang hinduro. Para di rin magkasasakit itong mga kabataan, kaya ang pinaka-importante yung duro-duruhan. Damo dapat na electric fan, dapat matawaran na kaming kuryente. Mamasa lareng estudyante ang pong pengari king pamagumpisanan ning Brigada Eskwela ning Department of Education ng Aldo, kaya beking asolusyonan daing problema king karelang eskwela. Inilunsad na king Pampanga ing Mentor Me program ning Department of Trade Industry o DTI. Adwang 15 kapampangan mini entrepreneurs ing maswerteng may kayabe keni. Ining report ng Joshua Antonio.
Lunsad na rin ni Department of Trade and Industry ang kapatid mentor mi micro-entrepreneur program kim Pampanga. Pakinaniti aso pandaring maragul at kilalang entrepreneur din mga nating negosyante kim Pampanga. Makapalubketi in libreng pamagaral nung makanano do pang apalabong ding karailang negosyo bang makasawp kim bansa. Parang namili tayo ng mga 25 micro-entrepreneurs sa bawat probinsya at sila yung tutulungan itong programa na to. Miras king agang 12 Domingo yung pamagaral lausan dang mini masteral on entrepreneurship. Miras no king adong 15 kapampangan micro-entrepreneurs ding may pili king Pampanga bang asopan na ning programa. Isang malaking oportunidad para po kami matuto at magkaroon pa po ng best quality product na may pour namin sa bansa at saka sa international po, ma'am. Ding kwalifikasyon bang miyabe kay libreng pamagaral IT, kailangan tinong salukuy na negosyo, bisa lang mabiyasa at legal ang negosyo radeti. Itingkat no ugtuan nilunsad ng DTI ang programang yaning Banua, minuna king lalawigan na ng Bulacan at Tarlac. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. At yan yung kay katamong balita, iba't king niyayaliwang lugar, king kay katamong bansa. May balik kay Kakenju. Dakala salamat, Frima Salonga Gloria. Susunod. Bodega ng malaking pabrika ng gulong sa Clark Freeport sa Pampanga, nasunog. British indie pop superstar Dua Lipa nag-perform sa nag-iisang FM station on wheels na Wish 107.5 bus. At munting pangarap ng isang pamilya sa Cabanatuan City, binigyan ng katuparan ng UNTV at members Church of God International. Nag-enjoy sa kanyang live performance sa Wish 107.5 bus ang 21-year-old singer na si Dua Lipa na mula sa United Kingdom. May report si Monokson. Sa unang pagkakataon, bumisita ang British indie pop superstar na si Dua Lipa sa Pilipinas para sa isang exclusive showcase noong Sabado. Ngunit bago ito, isang live performance muna ang kanyang ipinamala sa ating mga kababayan. Sakay na nag-iisang FM station on wheels, ang Wish 107.5 mobile bus. Inawit ng 21-year-old singer ang kanyang biggest single na Blow Your Mind, pasok sa top 30 ng UK Singles Chart at kabilang sa top 40 ng US Pop Radio. Hey, if you don't like the way I talk, why am I on your mind? If you don't like the way I rock, finish your glass of wine. We fight and we argue, you'll still love me fine. If we don't miss this whole thing, I'm guaranteed I can blow your mind. Sa Hunyo, nakatakdang ilunsad ng English singer, songwriter at model ang kanyang album na anyay kakaiba kumpara sa mga pop songs na sumisikat ngayon. You know, this album will really show like another side of who I am, and it's very diverse and touches on fantastic genres. So I'm just excited to see what everybody thinks and which songs people like the most. I'm just excited to get it out, really. Wonderful. Nag-enjoy naman si Dua sa kanyang pambihirang karanasan habang nagpe-perform sakay ng Wish Bus. Ayon sa London-born singer, kung mabibigyan muli ng pagkakataon ay gusto niya muling makabalik at makapag-perform dito. I would love to. If you guys will have me, I would absolutely have you back. Nagsimula ang music career ni Dua sa edad na 14 nang i-cover niya ang mga awit ni Christina Aguilera at Nelly Furtado sa YouTube. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagustuhan ng mga hurado ng A Song of Praise o ASOP Music Festival Year 6 ang melody at lyrics ng winning song na nilikha ng Caviteñang si KZ Lavilla. Narito ang ulat ni Mon Hokson. Simula ngayon by KZ Lavilla. Humanga ang mga hurado sa hinirang na second weekly winner ng A Song of Praise Music Festival kagabi. Ayon sa mga ito, madaling sabayan at may recall ang melody ng awiting Simula Ngayon na likha ni KZ Lavilla ng Dasmariñas, Cavite. Ang ganda ng kanta. Ako I enjoyed it. It was very easy to listen to. Malakas yung recall. Gusto ko yung chorus. The fact na inulit mo yung Simula Ngayon. So it's a perfect title. Yung awitin mong Simula Ngayon,
malinaw at saka madaling intindihan ng melodya. Ganito rin ang pakiramdam ng interpreter ng awit na si Apple Del Lleva. Madali siyang sundan, yung tono. And hindi narinig mo pa lang siya, alam mo yung susunod na tono. Swak rin sa panlasa ni Doc Mon Del Rosario ang melodiya ng kanta, ngunit may ilan lamang siyang pinuna. Wala akong reklamo sa melody, wala akong reklamo sa storya. Isa lang maliit sa second line ng chorus. Yun lang nakita kong ano dyan. But the rest of the song, ano ka lang ng konti, magtatanggal ka lang yun. Verse 3, wala kailangan yun. Get to the chorus as early as you can. Tinalo ng awiting simula ngayon ang How to Love ni Jasmine Agil at Buhay at Lakas ni Jeff Cabrera. Masayang-masaya po yung sa pakiramdam. Kanina nga po gusto ko na tumalon. Kasi sobrang overwhelming talaga. Sarap sa pakiramdam. Ayon pa kay KZ, pinagpapasalamat niya sa Diyos na bagamat hindi siya katulad ng kanyang mga kapatid na mahuhusay umawit, nabiyayaan naman siya ng talento sa paglikha ng kanta. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Natupad ang pangarap ng pamilya ng isang tricycle driver sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Nang pagkalooban ang mga ito ng tulong pangkabuhayan ng UNTV, katuwang ang Members Church of God International. Narito ang ulat ni Mirasol Abugadil. Binansaga na tricycle capital ng bansa ang Cabanatuan City dahil sa mahigit 30,000 rehistradong tricycle rito na pamasada. Isa na rito ang minamaneho ni Mang Rene Tojeros, 42 anyos at may 6 na anak. Sakitan niya sa pamamasada, kumukuha ng panggasto si Mang Rene para sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Nagtatrabaho po ako mga 2 taon na po. Sa loob po ng isang araw, kumikita lang po ako ng 200. Gawa nga po ng marami pong tricycle driver po. Kinailangan namang mangutang ng kanyang asawang si Aling Nick nang masira ang pampasadang tricycle. Ang natira sa hiniram na salapi ay ginawa nitong puhunan sa pagtitinda ng turon at sa malamig, ngunit inabot lamang ito ng 1 buwan. Kaya naman humingi ng tulong si Aling Nick sa programa ni Kuya Daniel Razon na Munting Pangarap upang maipagpatuloy ang munting hanap buhay at makatulong sa asawa. Bali, magkaroon po ako ng pagkakakitaan dito. Hindi kaya maibalik ko yung dati kong pinagkakakitaan. Opo, para kahit paano nandito lang po ako sa tabi ng mga anak ko na susubaybayan ko pa rin po sila kahit paano. Lamang po yan, tanggapin niyo po ang pinadadala po ni Brother Eli Soriano sa inyo na dagdag puhunan pa rin na sana ay makatulong po sa inyo. Maraming salamat po sa Diyos sa lahat po ng pinagkakaloob sa pamilya ko. Hindi ko po ina-expect na masasali po ako dito. Basta po ang pinalagi lang po naman ng puso ko, yung makakatulong po ako sa mga anak. Ako nagpapasalamat po ako kay Kuya Daniel. Kahit po sa kunting tulong po niya sa amin. Para sa akin po, makakatulong po sa aming magpamilya. Maraming salamat po na pinagkalooban po kami. Ako si Mirasol Abugadil para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.